Breaking news mga kababayan, ako po, Franz Castro. Di ba laging binabatikos niya si Sara Duterte. Puro impeachment, impeachment. Ngayon po mga kababayan, Franz Castro, mabubulok sa kulungan. 2 hanggang 6 na taon na maghihimas ito ng rehas. Halaka, bakit kaya mga kababayan? Sara Duterte, may banat? Nako po, karma na ba ito kay Franz Castro? Panoorin po natin dito kay General Macañas. Magugulat kayo dito. Paano mapalundag si BP Sara dito? Syempre, itong sila Franz Castro, De Lima, Trillanes, kung ano-ano bang mga bangagan, pinklawan, bangagista, ay puro impeachment ang bukang bibig nila. Ngayon, itong si Franz Castro, kinarma na. Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Ayaw Makulong. Franz Castro nakiusap na baliktarin ang hatol. Sa gitna ng banta ng pagkakakulong, nakiusap sa korte ang kampo ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na baliktarin ang hatol laban sa kanya matapos maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Ito ay kasunod ng desisyon ng Court of Appeals na pinagtibay ang hatol na guilty laban kina Castro at dating bayan muna representative sa Toro Campo at ang parusang 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong dahil sa paglabag ng RA 7610. Ayan mga kababayan, 4 hanggang 6 na taon pala ang parusa nitong si Franz Castro. Nako po, matindi po itong balitang ito. Di ba puro ano mga ito, puro tawag. Grabe, pati si Trillanes, aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Halaka! Itong 2026, make or break na to. Pagka hindi mapanagot yung mga Duterte, itong 2026 ay palakas na yan sila ng palakas. Halaka, mga kababayan. Umiyak na si Trillanes, sabi ko sa inyo eh. Ito po si Trillanes mga kababayan, magugulat kayo dito. Ayan Trillanes, umiyak na po. Ano sabi ni Trillanes dito? Trillanes, baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Itong 2026, make or break na to. Pagka hindi makapanagot ang mga Dutertes, itong 2026 ay palakas na ng palakas sila ng palakas. Halaka! In the lead up to the 2028 election. Ayan, takot na sila. Pati itong si Franz Castro mga kababayan ay nagkakaano na. Ayan umiyak na po mga kababayan. Umiyak na rin po ito. Ayan Anong sabi dito? Ayaw makulong. Ito po. Ayaw makulong Franz Castro. Nakiusap na baliktarin ang hatol sa gitna ng banta ng pagkakakulong. Nakiusap sa korte ang kampo ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na baliktarin ang hatol laban sa kanya matapos maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Ito ay kasunod ng desisyon ng CA na pinagtibay ang hatol na guilty laban kina Castro at dating bayan muna rep sa Toro Campo at ang parusang 4 hanggang 6 sa taong pagkakakulong dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Halaka! Sa kanilang motion, hiniling ng depensa na muling suriin ang batayan ng hatol at ibaliktad ang desisyon ng CA. Haloko! Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission noong 2018 sa Talaingod, Davao del Norte kung saan inakusahan sina Castro at Ocampo
kasama ang 17 iba pa na umano'y humawak ng 14 na menor de edad nang walang wastong pahintulot ng mga magulang otoridad ayon sa naging pagtingin ng hukuman. Giit ng depensa may mga konteksto at ebidensyang dapat muling timbangin ng korte at nararapat umanong baliktarin ang hatol upang maiwasan ang pagkakakulong batay sa kanilang interpretation ng batas. Halaka, mga kababayan ko. Ito po si Franz Castro, umiiyak na po mga kababayan, ayaw makulong. Ano sabi ng mga komento dito? Nako po, grabe na talaga. Nagkakaroon na ng iyak-iyakan dito. Ito na, mga kababayan ko. Ang mga balita na ikinaiyak ni... I-check nga natin ito mga kababayan. Talagang umiyak si Franz Castro dito. Umiyak na ng tuluyan ito mga kababayan. Ayan oh. Grabe. Diba? Yan po ang sabi ng balita dito. So ano naman sabi dito? I-check pa natin. Ito po. Tuloy pa natin itong sabi ni... or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa kanilang motion, hiniling ng depensa na muling suriin ang batayan ng hatol at ibalikwas ang desisyon ng Court of Appeals. Ayan mga kababayan ko, naninilikado si Franz Castro dito. Puro motion for reconsideration, convicted na sa lower court, convicted pa sa Court of Appeals. Aapil pa din ng appeal, ikulong na yan. Halaka. Umiiyak na si Franz Castro. Di ba binibira si Sara Duterte dito? Nako po, yari. Dapat firing squad ng dalawang yan, Franz at Ocampo, upang mabawasan ng walang iya sa bansa. Halaka. Dapat nakakulong na sila habang gumugulong ang motion for reconsideration. Nako po. Ikulong na yan si Franz Castro. Tama lang sa kanya. Si VP Sara Duterte Carpio ang huling hahalakhak. Halaka. Tama lang na nakulong ka, Castro. Walang hiya, walang respeto. Bukate ba? Kanang baba. Tama sa iyan. Halaka, mga kababayan ko. Weak leader kasi hindi niya alam na sa kanya ang kahihiyan. Ano ko pa? Ano ba? Baluktutin na naman ang batas para hindi siya makulong. Sana hinuli dahil sa salot sa lipunan si Castro. Diyos ko, tagal na yan. Bakit di pa nakukulong yan? Kung kay BP nangyari, maglulukso pa nga yan sa tuwa. Halaka, mga kababayan ko. Sir, pasensya na po pero nagustuhan ko po ang background mo. Ang ganda ng bahay sa likod mo. Lumang modelo, ang presko, sarap tirhan. Bendalo. Bakit rebelde na back ngayon ang masunod? May nasawi na namang kabataan? Yan ang gawain nila, lasunin ang utak ng kabataan. Bakit siya takot makulong? Wala naman siyang silbi sa bayan kundi gulo lamang. Sino ngayon ang ipokrita? Back to you. Kinontempt si Yusek Lopez, ang akala niya biro makulong. Halaka, mga kababayan ko. Always replay from Beijing. Ikulong ang agad habang iakyat sa Korte Suprema. Ayan mga kababayan ko. Nako po, delikado po si Franz Castro dito. Ano ba sabi Franz Castro kulong? Ito, check nga natin. Franz Castro kulong. Child abuse case. Ito po mga kababayan, ano ba sabi ni Franz Castro dito? Ito pala mga kababayan ko 7 years ago pa ito. Halaka. Ito po. Work today is broken. 7 years ago pa itong kaso ni Franz Castro mga kababayan matagal na pala ito. Ngayon lang nabubuhay mga kababayan.
For the first time, there's a platform that I-check po natin ha, anong balita dito. Reklamo ng human trafficking. Inireklamo ng human trafficking at child abuse sina ACT Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative sa Turo Campo, at 17 iba pa. Yan ay matapos umano nilang sagipin ang mga lumad na ikinandado umano ng Alamara Paramilitary Group sa isang community center sa Davao del Norte. O yun pala yun mga kababayan. Grabe, yan pala ang kwento. Rep. Franz Castro at ex-kong sa Turo Campo hinatulang guilty halaka. Inatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman sa Turo Campo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. So yan mga kababayan. Yan pala ang kwento dito. Ano sabi ng mga komento, mga kababayan ko? Makapagsalita kayo sa Kongreso, mga child abuse ang kaso pala. Pero bakit ang baba naman ng pinababayarang 20K o barya lang sa mga kurakot nila? Ito yung nagmamalinis kuno gonggong. Ayan, lagi tinitira si BP Sara pero meron palang kasong child abuse. Siga-siga ba yan dyan sa Kongreso si Franz Castro at above the law? Bakit di nakakulong yan? Wala bang hostisya yung ginawa nila kay Sator Ocampo? Bakit hanggang ngayon hindi pa nakukulong? Hindi dapat makulong si Castro dahil walang power ang hostisya sa Pinas. Kaya aapil lang yan at maghanap ng kakampi sa politika at patagalin ang kaso. Ano ba ang power ng Supreme Court sa mga politician kumakain din ng pamilya niyan ay hindi sila Diyos? Halaka. Tagal ng kaso yan. Bakit nasa Kongreso pa? 7 years na po ito mga kababayan. Panahon pa ito ni Tatay Digong. Itong kaso ni Franz Castro. Ngayon lang pa nabuhay ito mga kababayan at guilty nga po sa parusa na 4 na taon hanggang 6 na taon na pagkakabulok sa bilangguan. Grabe. Kaya si Sara Duterte napatalon dito. I-check nga natin itong si Sara Duterte to Franz Castro. Sara Duterte. Franz Castro. Ito po mga kababayan ha, check natin. Ito po, BP Sara, inungkat ang kaso ni Rep. Franz Castro na walang kinalaman sa budget hearing. Ito po, check natin. Fried chicken. Ito po, ipakita po natin itong bangayan po ni ni Inday Sara at Franz Castro. Maganda po ito mga kababayan. Ito po, panoorin po natin. Nako, nagkasagutan po dito. Ito po, nagkabanatan po dito. Ito, magkakabanatan po dito mga kababayan. BP Sara at Franz Castro nagkabanatan. Please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair. Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, that's why I'm ma'am. Kasi inutusan Madam mo Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Ganun Appropriation. Yes. Alam mo, Some ano, order, diba? please. So, Yes. okay. Thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of in the order, House of Madam Chair. Ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please, me please wait a to be snide recognized. comment.
Excuse me, our members and our guests. I warn please, you. Please wait Don't to go be to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay? Wait lang hanapin natin yung malinaw na BP Sara at Rep Franz Castro nagkainitan na ito po. I-check nga natin. Honorable friends, Castro. So kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, question natin ito noong last year at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person in this hearing, Madam President. I did Vice not move, President. ma'am. I requested as your resource person, I requested So the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig So mo please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Di ba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Friends, do you want to Amounting repeat to a that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, BBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Madam Chair. Chair, Madam Vice President. you cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. That is a notice of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. Honorable Friends. Okay, thank you, Madam Chair. So, thank you for the explanation, President. Okay, next. According to accomplishment report of OVP, it spent 10 million for payment of reward. So, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, COA disallowed the whole amount spent by OVP for payment of reward. Hindi ba, Madam Chair, questionable ito? Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Friends, Castro. Madam Chair, point of order lang ulit, Madam Chair.
Kasi kailangan lang nating ma-establish. I would assume hindi naman po Ayan mga kababayan, pinagkaisahan po nila si Sara Duterte. Yun pala sila palang may mga kaso na child abuse, mga kababayan. Ayan si Castro, makukulong na at mabubulok na ng 4 na taon hanggang 6 na taon sa kulungan dahil po sa child abuse. Nako, mga kababayan ko. Nakarma na itong si Franz Castro dito. Kaya kung umabot kayo sa bidyong ito, maaaring mag-like, mag-share po at mag-subscribe sa ating YouTube channel. This is The Wonders Philippines for transparency, for better democracy. Mabuhay po.